Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong likod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot lang po yung red button below so that you could subscribe to my channel, and it's all free. And make some comment in English or in Filipino. Tsaka bigyan niyo po ako ng big likes. And if you could share this video to your friends and other benefactors, I really appreciate it, okay? Ang aking topic po ngayon ay tungkol sa update ko dito kay Maharlika. Okay? Araw-arawin ko na to kasi meron din siyang araw-araw eh. Dapat dumidepensa tayo. Panay ang atake niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. and his family. At ang kanyang tinatarget ngayon ay ito po ay talagang sa press, sa Inquirer si Jake Maderazo. Maderazo ito, veteranong journalist ito, si Jake Maderazo. At isa ko sa mga kanyang humahanga sa kanyang kagalingan when it comes to journalism. Yan po si Jake Maderazo. Binabangga niya ngayon to kasi ito po ang nagsiwalat kung bakit itong si Maharlika ay galit na galit sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya at lalo na kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Si Attorney Lisa Marcos ay meron silang business, meron silang law firm itong mga Araneta. At ako po ay isa sa mga nagtrabaho noon. Hindi ko direkta nagtrabaho sa mga Araneta, pero parati ko yung nung araw kasi nag-ano ako sa BPI, Banco Philippine Islands nung araw. At ang mga Araneta meron silang shares of stock sa Banco Philippine Islands. Ako ay messenger na nagde-deliver ng cheque nung araw doon. Yung mga dividendo ba nila. Ayan. At kaya kilalang ko rin yung hindi ko naman pero marami silang pag-aari. Kaya itong sinasabi nitong si Maharlika na corruption daw, mayaman na to eh. Paano ba corruption na ito pinagsasabi nito? Ubod na ng yaman, halos kalahati ng Quezon City kanila. Yung Araneta Center, o sino may-ari noon? Pati yung dating Araneta Coliseum na nabili ng PLDT na si MVP ang may-ari ngayon. Okay? Okay. Kaya itong si Maharlika, ito ay binulgar ni Jake Maderazo ng Daily Inquirer. Ito ay nagtrabaho dito sa ABS-CBN na kung bakit galit na galit. Nag-ambisyon kasi si Maharlika sa Philippine Embassy diyan sa Los Angeles. Hindi siya pwede. Kita naman nyo, bunganga niya. Tingnan nyo. Pakinggan nyo. Hello sa mga palangga, at mga alta at nag-aalta-altahan. How are you doing? Mga salita niya. Mukha naman akong gangsta, katulad ng gangster. Gangster na gangster ang dating. Ito na yung pinakahintay. Sinasabi niya na part 2 ng ating sinasabi niya maka-Pilipino siya. Hindi siya natanggap para personal interest diyan sa Philippine Embassy. Hindi siya foreign service career-oriented woman. Paano ka tatanggapin? And you represent the country when you are working in the Philippine Embassy or in a consulate office of the Philippines. Hindi pwede yung ugali niya na palamura. Palamura to eh. Ewan ko kung kailan suspindihin to o tatanggalin. Marami na siya na-deactivate sa Facebook at hindi ko lang dito sa YouTube. Masama ho magmura sa YouTube. Masama ho. Pag na-review yung video mo, sigurado deactivated yung mo. At hindi ka na rin madademonetize ka. Madademonetize ka. Ibig sabihin, wala na ibibigay sa yung YouTube. At ganoon din sa Facebook. Kaya ang trabaho niya, kung siya, at sabi niya,
4 daw ang kanyang ang ano niya, parang channel sa Facebook. Dito sa YouTube, ewan ko kung ilan ang channel niya sa YouTube, pero ang kanyang YouTube, itong Boljak TV. Kasi yung kanyang Maharlika, ewan ko, cancel din yata. Kaya nag-apply na naman siya. Talagang ang ginagawa niya is destabilization plot against the president. Hindi nga siya kasi napagbigyan. Itinatanggi niya noong 2022 na binati niya ang First Family at including si First Lady Lisa Araneta. That was in 2022. Sinasabi niya, yung video na sinabi ni Jake Maderazo was in 2023. Hindi po, 2022 po yun. 2022. After nung inauguration at nandun na sa Malacanang, ay nung hindi siya napagbigyan, nagsimula na itong kanyang sa kanyang blog, nagalit siya sa Pangulo at ang kanyang pamilya. Kaya nga ito ay hindi maganda kasi ang kanya ay vested interest. Ganun pa man, binabati ko siya dahil ang dami niyang naging subscribers. In fact, hindi ko lang alam kung ilan ang subscribers niya. 182,000. Dapat malaki na yan siguro mga 500,000 yan kung hindi tinatanggal ng YouTube at ang Facebook yung kanyang mga channel. Kaya yan ang inaasahan niya na income Yan ang inaasahan niyang income. Kita naman yun kung paano siya magsalita. Kasi nung araw, nung 2022, labas-masok pa yan sa Malacanang. Ayan. At yung siguro yung mga kaibigan niya doon, yun ang nagbibigay ng informasyon na misleading, usually misleading and against the administration of President Bongbong Marcos Jr. Sinisira pa rin niya ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Binubuyo niya para mag-alsa. Ano iaalsa nila? Professional yung mga yan. Kaya nanindigan itong si AFP Chief of Staff General Browner at yung Philippine National Police Chief, nanindigan sila na kasi ito binulatlat ng isang retired general dyan sa Pilipinas na gustong palabasin nila na hinihiling daw itong 2 general na to na bumaba na sa pwestos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman itinanggi ng 2 general. Kaya nagalit na si General Acorda at siya ay dinimanda. At sabi niya, ito daw ay hindi tatanggapin ng prosecutor office. Katulad na nangyari, sino ba yung isa pang nangyari na hindi rin tinanggap? Sa palagay nyo kaya, ang nagsumbong mismo, ang nag-aahin mismo ay ang Philippine National Police. Sa palagay nyo, tatanggihan kaya nito ng prosecutor office? Mabigat ang mga kaso na binigay ng Philippine National Police. Kaya palagay ko hindi. Let's wait sa Monday. Bukas, malalaman natin kung ano ang desisyon ng prosecutor office, kung tuloy-tuloy ang demanda ng Philippine National Police sa isang retired general, okay? Na sinutulungan ni Maharlika. At ito naman, mabalik naman ako kay Jake Maderazo. Galit na galit siya kasi ibinulgar siya mabuti ni Jake Maderazo. Ayan. Ang kanyang mga video ngayon ay puro punong-puno ng libelous videos. Ang tawag sa kanya ni Jake Maderazo ay political turncoatism. Dati kasi siyang pro-BBM, nagpalit siya nung hindi siya napagbigyan upang makapagtrabaho sa isang Philippine Embassy dyan sa Los Angeles, California.
Kaya nagalit siya. Galit na galit siya. Okay, ito ay maikling update ko lang kung ano talagang ginagawa nitong si Maharlika araw-araw para lasunin ang isipan ng maraming Pilipino dyan. Pero sa feedback ko, sa mga kaibigan ko rin dyan sa Pilipinas, nananatiling malakas ang suporta ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos Jr. at maging sa Amerika. Maraming galit sa China kasi sila to ay galit sa China, kampi sa China. Ito sila Maharlika, although dito siya sa Amerika. Dapat tingnan din ito ng State Department dito sa Amerika. Baka ito ay nakikipagtrabaho na sa China at espiya na to ng China dito sa Amerika. Dapat questionin ito ng Amerika kung kanyang pananatili at being a US citizen. Marami na napatalsik dito ng mga US citizen na dinireport kahit na US citizen. If you are working against America, you are not supposed to be here in America. And that's the reason why you are here in America. Because you love America. If you don't like America, then you have to go out of the country. Okay? So this is your host, Freddy. Susunod ko po ay bukas uli on the same channel. In God we trust. Yan po, huwag nating kalilimutan na tayo ay magdasal. At sana ay patnubayan tayo sa araw-araw nating gawain. Okay? Never hold your peace. Till next time.